Isang karaniwang araw ang umuusbong sa dalawang magkatabing paaralan, ang Chidori, isang pampublikong paaralang panlalaki, at ang Kikito, o Kiko, isang prestihiyosong paaralang pambabae. Tahimik na pinagmamasdan ni Rintaro ang gusali ng Kiko sa kabilang banda, nakatanggap na hindi kailanman malalaman ang mga lihim ng mga babaeng nandoon, lalong-lalo na't iniiwasan nila ang mga lalaki mula sa Chidori. Isang umaga, nagkaroon ng pagtatalo sina Soku, Sohei, at Eiyato kasama ang dalawang lalaki mula sa kabilang paaralan. Nag-aaway silang lahat kung sino ang may sala. Habang lumalala ang sitwasyon, biglang sumingit si Rintaro at kinabahan ang kabilang grupo, sapat na ang tingin niya para tumakbo sila palayo. Pinagsabihan niya ng bahagya ang kanyang mga kaibigan dahil sa kaguluhan, pero biglang pinagbintang nila kay Rintaro na siya raw ang nakapukaw sa away dahil daw binanggit ng mga lalaki ang pangalan niya. Habang naglalakad papasok ng paaralan, naalala ni Rintaro ang isang naunang pangyayari, isang mag-asawa na nag-aaway sa tapat ng kanilang bahay. Natabihan niya ang lalaki para alamin kung ayos lang, pero nagulat ang lalaki at baka mamumas lang siya kaya tumakbo, nadudurog at naapakan ang paa. Hindi naman na-impress ang mga kaibigan niya. Mabait man si Rintaro, dahil sa hitsura niya, kadalasan pinagkakamalang masama ang intensyon. Sa daan, nakasalubong nila ang dalawang estudyante mula sa Kiko. Agad siyang tinuligsa ng isa sa kanila nang kunin niya ang nalaglag na panyo, hinihimok siyang itapon na lang ito para huwag makisangkot sa kanila. Hindi nagalit si Rintaro, ipinagdapa lang bilang mahiyain daw ang babae dahil maganda siya. Pagpasok sa kanilang simpleng gusali, napansin ni Rintaro ang malaking kaibahan ng Chidori at Kiko. Ang mga estudyante ng Kiko ay parang tinatakot ang Chidori, naka-curtain sa bintana para hindi na makita ang gusaling nakatabi. Kilala ang Chidori bilang mababa ang marka sa academics at School for Idiots. Habang nagte-text siya, nakatanggap siya ng paalala mula sa ina niyang si Kyoko tungkol sa trabaho sa coffee shop mamaya, kaya pumayag siyang umalis sa barkada. Sa hapon, bumuhos ang ulan. Nagmadali si Rintaro papunta sa cafe kung saan siya nagtatrabaho. Nagtanong siya kung okay lang ba siya sa harap ng mga customer dahil baka matakot sila sa kanyang mukha, pero sinigurado ni Kyoko na tama lang yon, isang customer lang ang aasikasuhin niya dahil abala silang naghahanda para sa event kinabukasan. Habang inaayos niya ang counter, may basang payong sa pasukan. Napansin niya ang isang batang babae sa malapit na mesa, mukha siyang nasa mid-school at ubos na ang cake sa plato niya. Nang makita siyang tumitingin, namula ang babae at humihingal kaya agad siyang nilapitan at binigyan ng tubig. Umuwit agad ang babae, nagpapasalamat, at mabilis na umalis, iniwan si Rintaro na puno ng guilt dahil natakot ba siya? Pag-uwi, sinabi ni Kyoko na si Kaoruko pala ang batang iyon, regular, hindi siya madaling matakot. Bata pa si Rintaro, may hirap bumawi. Ayon kay Kyoko, cake solve everything, madali lang kunin ang loob ni Kaoruko. Kinabukasan, lunch break. Puro isip si Rintaro, nais niyang humingi ng pasensya at makita siya muli. Nagpaalam siya sa kaibigan, nag-iisa siya. Na-catch up si Sohei, bakit hindi ipinamamalas ni Rintaro ang tunay niyang nararamdaman. Pag-uwi, nagre-relax sa kwarto si Rintaro nang pumasok si Kyoko ng may magandang balita. Nandoon si Kaoruko sa kafe at gusto siyang makausap. Mabilis siyang bumaba, nakatulala siya sa kanyang casual na damit nang makita si Kaoruko. Nilapitan siyang may bitbit na strawberry cake slice at inumin galing kay Kaoruko para mag-treat. Ipinaliwanag niya na humihingi siya ng paumanhin sa biglaang pag-alis niya. Nagtataka si Rintaro, pero pinayagan na lang. Kita niyang naghihiyawan siya nang kumagat sa cake dahil sa maliit siyang katawan, nagulat siya sa laki ng appetite niya. Inamin ni Kaoruko na hindi niya intense iyong ubusin lahat, akala niya siya lang at ligtas siyang magpakasawa. Naihang ang paglabas niya dahil nahuli siyang nagsusubo ng marami. Lagi raw siyang nakikita si Rintaro sa kafe at nais niyang makilala siya. Nakatunghay siya sa cake hindi dahil natakot daw siya sa hitsura niya gaya ng ibang babae, ngunit dahil kumakaba raw ang puso niya kapag malapit siya. Naalala ni Rintaro ang kanyang takot sa rejection, pero kakaiba ang tinura ni Kaoruko. Namula pati ang mukha niya. Nag-alok siyang samahan siya sa pagbabalik sa estasyon, pero tumanggi siya. Bumili pa raw siya ng cake at hihiya, sinabing hindi malayo ang estasyon kaya naglakad na lang. Biglang tumigil siya, ngumiti, at sinabi, hindi ka naman nakakatakot, ni minsan. Tumayo siya at nagpaalam. Hindi niya alam na may dalawang lalaki na nakamasid palihim, tila may masamang intensyon. Nang gabi, nagsara si Rintaro ng kafe nang binigyan siya ni Kyoko ng natirang cake, iniwan daw ni Kaoruko sa kalye. Nabahala siya na baka umalis na ito. Lumabas, naghahanap sa gabi, pero nakarinig ng tinig na tumatawag sa pangalan niya. Natagpuan niya si Kaoruko na naka-corner ng dalawang lalaki. Pinakinggan niya habang pinapuna ito ng dalawang lalaki, tinawag silang juvenile delinquents na may masamang reputasyon mula pa sa middle school, puno raw ng bad news. Nasaktan si Rintaro.
Hindi raw maganda ang paaralan niya, pero ayaw niya ng ganitong paglalarawan. Tumindig si Kaoruko nang may tapang, sinabi niya na hindi makakatarong husgahan ang tao nang hindi nakikilala. Humiwalay sila sa kanya pero isa sa kanila nagbanta. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Rintaro at ine-protekte si Kaoruko. Napasulyap siya at nasigat sa dingding, napasok ka. Tumigil ang dalawang lalaki, matakot. Lumaban si Kaoruko at kumapit sa kanya, humihingi ng tawad sa sugat niya. Sinabi ni Rintaro na hindi galing sa suntok, sumalpok daw sa dingding dahil kay Kaoruko. Humalakhak siya. Ang sugat daw niya ay parusa sa sariling maling iniisip, hindi siya naniwala sa kanya noon. Naupo siya, at nagtapat ng malalim na pagsisisi. Ngunit ngumiti si Kaoruko, pinahid ang dugo sa noo niya, at sinabi, hindi ako natakot, hindi ka nga takot, mabait ka lang. Hindi niya tinanggap ang paghingi ng tawad, nagpasalamat na lang sa kabutihan niya. Sa pagkakataong iyon, lumutang ulit ang isang mainit na pakiramdam ni Rintaro, naipit pagkatagalan mula sa pagkakalimot na ito lang ang dating naramdaman niya sa sarili. Kasabay ng pag-uwi niya kay Kaoruko sa estasyon, muli siyang tinawag ni Kaoruko. Inanyayahan siyang mag-hangout at kumain ng cake muli. Hindi makapaniwala si Rintaro pero sumang-ayon, naghiwalay sila. Kinabukasan, maaga siyang pumasok, hindi nakatulog. Habang nakatitig sa labas, nakita niyang gumalaw ang kurtina ng gusali ng Kiko. Nang dumungaw siya, si Kaoruko pala yon, nasa kabilang bintana siya. Nagkatinginan sila. Nagulat, agad na isinara ni Rintaro ang kurtina, nanlumo. Akala niya middle schooler lang siya, pero isang estudyante pala sa Kiko. Matapos masulyapan ni Rentaro si Kaoruko mula sa bintana ng Kaikyo, nagsimulang mapuno ng mga estudyante ang dati tahimik na bakuran ng Chidori. Sa upuan niya, nagsimulang magreklamo si Shoy kay Rentaro tungkol sa mga titig ng mga babae mula sa Kaikyo. Ayon sa kanya, kahit saan siya lumingon, tila galit ang mga tingin sa kanya. Karaniwan ay hindi niya ito iniinda, pero kakaiba ang araw na yon. Ilang sandali lang, dumating na rin sina Saku at Eyato, masiglang bumati ng magandang umaga sa kabila ng malungkot na mukha ni Shoy. Habang nagkukwentuhan, inamin nilang pati sila ay tinapunan ng masamang tingin ng mga taga-Kaikyo. Nagtaka si Shoy kung bakit ganoon ang trato kay Saku, samantalang mabait at gwapo naman ito. Ngumiti lang si Saku at sinabing simulat sa pool ay hindi niya gusto kung paano sila tratuhin ng mga babae sa Kaikyo. Naniniwala siyang hindi talaga sila magkakasundo ng dalawang eskwelahan. Habang nagsasalita si Saku, napansin nilang tila wala sa sarili si Rentaro. Dito nila nakita ang sugat sa ulo niya. Bigla lang siyang natauhan nang tanungin siya ni Ayo kung bakit nakasarado ang kurtina sa side ni Rentaro. Uminit ang ulo ni Shoy at sinabing baka masama lang ang gising ni Rentaro dahil unang nakita niya sa umaga ay ang gusali ng Kaikyo. Pero bigla itong itinanggi ni Rentaro, at medyo napalakas ang kanyang pagsagot. Nagulat ang lahat sa biglang reaksyon niya, at pilit siyang nagbigay ng palusot kung bakit nakasarado ang kurtina. Mukhang naniwala naman ang iba, pero si Saku ay nagduda pa rin. Nagsimula ang klase, pero hindi makapag-concentrate si Rentaro. Paulit-ulit niyang naiisip ang gulat na mukha ni Kaoruko nang makita siya sa silid-aralan. Nahiya siya sa sarili kasi bigla niyang isinara ang kurtina, na baka ay napakabastos tingnan. Iniisip niyang baka hindi na bumalik si Kaoruko sa cake shop. Sa tingin niya, mas mabuti na rin yun para hindi na ito masangkot sa kanya-kanya. Pagkatapos ng klase, niyaya siya ni Shoy na lumabas. Nang makasiguro siyang hindi siya kailangan ng kanyang nanay sa kafe, sumama na rin siya. Masaya silang lumabas ng paaralan habang pinag-uusapan kung anong kakantahin at kakainin nila. Pero bago pa sila makaalis, napansin nilang may malaking grupo ng estudyante sa may gate. Nagbubulungan ang lahat at sinusubukang silipin kung sino ang nasa labas. Hindi napigilan ng grupo ang pagiging curious kaya lumapit din sila. Nagulat si Rentaro nang makita kung sino ang nandoon, si Kaoruko. Nakatayo ito sa labas ng gate ng Chidori, halatang may hinihintay. Napalingon si Rentaro at agad tumalikod, pilit iniintindi ang sitwasyon. Habang nag-iisip siya, biglang lumapit si Shoy kay Kaoruko at tinanong kung bakit naroon ang isang taga-Kaikyo sa labas ng kanilang paaralan. Dahil sa lakas ng boses ni Shoy, napaatras si Kaoruko sa kaba. Pero mahinahon siyang sumagot na may hinihintay lang siya. Dali-daling lumapit si Rentaro, hinayla si Shoy palayo at humingi ng paumanhin. Pero biglang napaluha si Shoy. Hindi raw siya galit, naiinggit lang siya. Pakiramdam niya ay unfair na may taga-Chidori na nagkaroon ng girlfriend.
Bigla namang sumulpot ang mga kaibigan ni Kaoruko, binunggo si Shoy habang hinihila siya pabalik sa Kaikyo. Lalong lumaki ang ingay at dumami pa ang estudyanteng nanunood. May mga babae mula Kaikyo na nakatayo rin sa gate nila, nagtataka kung bakit nandoon si Kaoruko sa Chidori. Dahil sa inis, lumapit si Shoy at humingi ng paumanhin sa pagkakabundol sa kanya. Pero isang babae mula Kaikyo ang pinalo ang kamay niya at tiningnan siya ng masama bago muling bumalik kasama sina Kaoruko at Tao. Napatingin si Kaoruko kay Rentaro, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata habang hinihila palayo. Pagkatapos ng eksena, nagsimula ng umuwi ang mga estudyante. Ang grupo ni Rentaro ay tumuloy na sa karaoke, pero si Rentaro ay medyo naiiwan sa likod, malalim ang iniisip. Tinanong niya ang sarili kung talaga bang si Kaoruko ay pumunta roon para sa kanya. Sinubukan niyang huwag seryosohin at isipin na baka may ibang hinihintay ito. Pero napansin siya ng mga kaibigan niya, at sinabi nilang mas nakakatakot ang itsura niya kaysa dati. Nang hinawakan niya ang kanyang mukha, napaisip siya, baka saya pala ang nararamdaman niya. Sa karaoke, todo kanta si Shoy habang si Rentaro ay tulala pa rin. Napansin ito ni Saku at tinanong kung ayos lang siya. Sina Eyato at Shoy ay sumang-ayon na parang wala sa sarili si Rentaro buong araw, lalo na't may sugat pa siya. Habang hinihintay ang sagot, nag-isip si Rentaro kung aaminin ba niya ang tungkol kay Kaoruko. Pero sa isipan pa lang niya, iniisip na niya kung paano sila magre-react. Sa huli, ngumiti siya at nagsinungaling. Hindi na siya kinulit pa nina Eyato at Shoy, bagkus sinabi nilang pwede siyang magsabi kung kailan siya handa. Inabot nila ang mic at pinakanta siya. Ngumiti si Rentaro kay Saku at sinabing ayos lang siya. Tumango si Saku at sinabayan na lang siya sa pagkanta. Kinagabihan, habang pauwi na si Rentaro, napansin niyang bukas pa rin ang ilaw sa cake shop kahit lampas na sa oras ng sarado. Pumasok siya at sinalubong ng ngiti ni Kaoruko. Humingi ito ng tawad tungkol sa nangyari sa gate, at sinabing hindi niya inaasahang ganun kalala ang tensyon ng dalawang paaralan. Agad na sinabi ni Rentaro na wala siyang dapat ipag-sorry. Bago pa siya makapagsalita pa, dumating ang kanyang nanay at sinabon siya dahil pinaghintay si Kaoruko at hindi raw siya nag-message nag-alok ito ng cake kay Kaoruko, at kahit tumanggi ito, biglang umingit ang tiyan niya. Natawa si Kyoko at sinubukang pigilan ni Rentaro ang pagtawa niya. Namula si Kaoruko pero tinanggap ang alok at kumain ng cake kasama si Rentaro, na medyo malambing ang tono ng boses. Tahimik lang si Rentaro habang pinapanood si Kaoruko na masayang kumakain ng cake. Ang mukha nito ay kalmado, at sa ilang sandali, tila naging payapa rin ang paligid. Pagkatapos ng ilang kagat, nagtanong si Kaoruko tungkol kay Shoy. Sinabi ni Rentaro na ayos lang ito at wala namang nasaktan. Curious siya kaya tinanong kung bakit pumunta si Kaoruko sa gate ng Chidori. Umamin ito na gusto lang talaga niyang makita si Rentaro. Humingi ulit ito ng paumanhin sa gulo na nangyari, pero agad siyang pinigilan ni Rentaro. Bigla siyang nakapagsabi na natuwa siya sa pagpunta ni Kaoruko. Nang mapagtanto niyang nasabi niya ito ng diretsahan, namula siya at humingi ng paumanhin. Pero pinigilan siya ni Kaoruko, natuwa rin daw siya sa sinabi niya, kaya huwag niya itong bawiin. Nagkatinginan sila, pero agad din silang tumingin sa iba, parehong namumula. Saglit na natahimik sa pagitan nila, puno ng kaba. Sinubukang magpaliwanag ni Rentaro, natakot siyang baka hindi na bumalik si Kaoruko sa shop nang malaman nitong taga Chidori siya. Pero sa kanyang gulat, sinabi ni Kaoruko na masaya pa nga siyang taga Chidori ito, bagamat hindi na nito ipinaliwanag kung bakit. Tumayo ito bigla at sinabing gabi na at kailangan na niyang umuwi. Bago tuluyang umalis, lumingon ito at ngumiti, sabay sabing gusto lang talaga niyang makilala si Rentaro. Pero bago siya tuluyang lumabas, napansin ni Rentaro ang kakaibang ekspresyon sa mukha niya, tila may bahid ng panghihinayang. Naiwan si Rentaro sa mesa, tahimik at tulala habang pinagmamasdan ang kalahating kain na cake ni Kaoruko. Nakaramdam siya ng kaunting lungkot at nag-alala kung may nasabi ba siyang mali. Maya-maya, bumalik si Kyoko sa shop at napansin na wala na si Kaoruko. Nang makita niyang parang malungkot si Rentaro, agad itong nag-alala, ngayon lang niya nakita ang anak na ganoon. Hindi siya pinilit ni Kyoko. Tahimik niyang inakay si Rentaro papasok sa loob ng bahay. Sa huli, naikwento rin ni Rentaro ang nangyari. Tahimik lang na nakinig si Kyoko, bago tinapak ang balikat niya, at bigla siyang tinapak sa noo bilang pag-alit.
Sinabon siya ng ina dahil pinauwi niya ng mag-isa si Kaoruko sa ganoong oras ng gabi. Habang iniisip pa rin ni Rentaro ang mga huling sinabi ni Kaoruko, hindi niya mapigil ang ilabas ang kanyang inis. Galit siya sa sarili. Tiningnan siya ni Kyoko, ang kanyang ina, na parang hindi makapaniwala. Paano ba kita pinalaki? Ang nasabi nito, tila dismayado. Diretsahan siyang sinabihan ng kanyang ina, ginagawa niya kay Kaoruko ang mismong bagay na kinaiinisan niya kapag ginagawa sa kanya ng iba. Hinuhusgahan si Kaoruko base lang sa pinanggalingan nitong eskwelahan. Ni minsan, hindi siya tiningnan ni Kaoruko ng mababa kahit alam nitong taga Chidori siya. Sa halip, kinausap siya nito ng bukal sa loob at may kabaitan mula pa sa simula. Tinanong ni Kyoko kung ano ba talaga ang tingin niya kay Kaoruko. Napuno ang isip ni Rentaro ng lahat ng masasakit na salitang natanggap niya sa mga tao noon. Pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat para makilala o mapalapit sa isang tulad ni Kaoruko. At bago pa siya makapag-isip pa ng iba, bigla niyang sinuntok ang sarili sa mukha. Nagulat si Kyoko at agad siyang nilapitan para linisin ang ilong niyang dumudugo. Habang abala ang ina sa pag-aalaga sa kanya, tahimik na nagmuni-muni si Rentaro. Naiisip pa rin niya ang ekspresyon ni Kaoruko bago ito umalis kagabi, at ngayon, malinaw sa kanya, nasaktan niya talaga ito. Sa pagkakataong yon, naliwanagan siya, tinapak niya ang balikat ng kanyang ina at taos-pusong nagpasalamat. Buo na ang loob niya. Kailangan niyang ayusin ang pagkakamali kinabukasan. Kinabukasan, maaga muling dumating si Kaoruko sa kanilang paaralan. Ngunit napatigil siya nang makita si Rentaro na naghihintay sa labas ng gate ng Kaikyo. Napalingon ito at agad lumapit. Hinintay talaga kita, sabi niya, diretso at walang pag-aalinlangan. Humingi siya ng paumanhin sa ginawa niyang pananakit sa damdamin ni Kaoruko. Nagtaka si Kaoruko, kaya't ipinaliwanag niya na bago ito umalis sa cake shop kagabi, nakita niyang malungkot ang mukha nito. Nahihiya si Kaoruko at napaupo, tinakpan ang mukha gamit ang mga kamay. Humingi rin ito ng tawad sa pagpapakita ng kahinaan at sa pag-aalala niya kay Rentaro. Lumuhad si Rentaro sa harap niya, at mahinahong sinabi na hindi niya kailangang humingi ng tawad. Doon niya napagtanto ang isang bagay. Si Kaoruko ay laging totoo sa kanya, hindi kailanman nagtago ng damdamin. Kaya nararapat lang na maging tapat din siya rito. Hindi ito dapat magduda sa sarili dahil lang sa naramdaman niya. Umamin si Rentaro, dati, tanggap na niyang hindi kailanman magkakasundo ang mga taga-Kaikyo at Chidori. Pero nang malaman niyang taga-Kaikyo si Kaoruko, nagsimula siyang masaktan kapag may naririnig siyang pang-iinsulto tungkol sa eskwelahan nito. Hindi pala dahil sa eskwelahan, kundi dahil ayaw niyang masaktan si Kaoruko. Humingi siyang muli ng paumanhin, hindi lang sa pananakit sa damdamin nito, kundi sa pagpapaapekto niya sa sinasabi ng iba imbes na pakinggan ang tunay na nararamdaman ni Kaoruko. Idinagdag niya na totoo ang sinabi niya kagabi, natuwa talaga siya nang malamang hinintay siya nito. Nagulat si Kaoruko sa sinabi ni Rentaro, pero unti-unting lamambat ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ngumiti siya at sinabing pinapatawad na siya. Pagkatapos, tumayo si Kaoruko, ngumiti ng maliwanag, at muling ipinakilala ang sarili, mas formal ngayon. Ganoon din ang ginawa niya kay Rentaro. Sinabi ni Kaoruko na hindi mahalaga kung taga-Kaikyo o taga-Chidori sila. Ang importante ay makilala nila ang isa't isa ng tunay. Dahil maaga pa, may naisip na munting pabor si Kaoruko. Sabi niya, Tara, balik tayo sa classroom. Kumaway tayo sa isa't isa mula sa bintana habang walang nakakakita. Pumayag si Rentaro. Pagbalik niya sa upuan, nakita niya si Kaoruko sa kabilang gusali. Dahan-dahan nitong isinampay ang kurtina at kinawayan siya gamit ang parehong kamay. Masaya ang mukha nito, punong-puno ng saya. Kumaway din si Rentaro at ngumiti habang pinagmamasdan ang liwanag ng ngiti ng dalaga. Isang araw sa paaralan, nagrereklamo si Rentaro tungkol sa init ng panahon. Kaya naman nagsuggest si Shohei na pumunta sila sa faculty room para buksan ang aircon. Habang papunta roon, nagrereklamo si Shohei kung gaano ka-boring ang klase nila. Wala man lang masayang nangyayari. Habang nagsasalita, naalala niya na may sports festival sa buwang iyon. Kahit normal lang ito sa lahat ng paaralan, sobrang excited pa rin siya. Pero biglang napansin ng isang guro ang sobrang tuwa ni Shohei. Kaya sinabi nito na hindi siya at si Rentaro pwedeng sumali sa festival. Nagulat si Shohei at agad na nagtanong kung bakit.
Ipinaliwanag ng guro na kapag bumagsak sila sa exam, kailangan nilang mag-remedial class sa araw ng festival. Pero nagpumilit si Shohei at sinabi na hindi pa nga sila nag-e-exam. Kaya hindi pwedeng sabihing babagsak na agad sila. Pero tinanong naman ng guro kung sigurado ba sila na makakapasa sila. Dito na umamin si Shohei na baka hindi talaga siya makakuha ng magandang score. Kahit alam niyang babagsak siya, nakiusap pa rin siya sa guro na bigyan sila ng konting gantimpala para sa pagsisikap nila. Doon naisip ng guro na bibigyan niya sila ng ice cream kung parehong makakasali at mananalo sila sa festival. Sa ibang araw, makikitang nakahawak si Shohei sa ulo niya. Sobrang stress at iniisip kung ilang oras dapat siyang mag-aral para lang makapasa. Nakita siya ni Soko at sinabi na wala siyang mararating kung lagi siyang ganyan. Kaya nakiusap si Shohei kay Soko na turuan siya mag-review, pero tumanggi si Soko. Pinaalala ni Soko na kahit dati tinulungan niya si Shohei, bumagsak pa rin ito. Nakiusap ulit si Shohei at sinabing ngayon ay siseryosohin na niya talaga. Samantala, nilapitan ni Iyato si Rentaro at tinanong kung ayos lang ba siya sa exam. Pero inamin ni Rentaro na stress din siya at humingi ng tulong kay Iyato. Gusto man niyang tumulong, naging totoo si Iyato at sinabing hindi rin niya gaanong naiintindihan ang mga lesson. Dahil wala silang ibang malapitan, sinubok ang eye pressure ni Shohei si Soko sa pamamagitan ng guilt tripping. Sinabi niyang kapag hindi sila sumali ni Rentaro sa sports festival, lalong lalala ang performance ng team. Pero mukhang hindi naman affected si Soko. Sa kabilang banda, nakatanggap si Rentaro ng mensahe mula sa nanay niya na may sale sa bakery. Pinakiusapan siyang yayain si Kaoruko. Kaya nag-text siya dito, pero tumanggi si Kaoruko dahil busy siya. Pagkatapos ng klase, nagyaya si Shohei kay Rentaro na mag-aral sa library. Habang nag-aaral, na-realize ni Shohei na hirap pala talaga siyang mag-aral mag-isa. Kaya iminungkahi ni Rentaro na humingi ulit sila ng tulong kay Soko. Pero nag-alinlangan si Shohei dahil kahit tinulungan siya dati, mababa pa rin ang nakuha niya. Dito pinilit ni Rentaro si Shohei na huwag nang matigas ang ulo. Sinabi niya na si Soko ay excited din sa sports festival. Kaya kung makikiusap sila ng maayos, baka pumayag na ito. Sa huli, na-realize ni Shohei na naging immature siya at napagdesisyonan niyang ayusin ang tampuhan nila ni Soko. Bago siya umalis, sinabi niyang excited siya sa sports fest lalo na't andin din si Rentaro. Habang naiwan si Rentaro sa library, nilapitan siya ng dalawang babae na naghahanap ng upuan. Ibinigay niya ang pwesto niya at umalis. Habang naglalakad, narinig niya ang boses ni Kaoruko at napansin na tinutulungan nito ang isang kaklase. Si Karuko, ang kaklaseng tinutulungan ni Kaoruko, ay nagsimulang mag-drawing imbes na mag-review. Sinabi niyang ginagawa lang niya ito kapag gusto niya magpahinga. Dahil si Kaoruko ay isa sa top students ng klase, sinabi ni Karuko na mas mabuting huwag siyang gayahin. Nang marinig ang usapan nila, tahimik na lumabas ng silid si Rentaro. Napahanga siya sa sipag ni Kaoruko at napaisip sa sarili. Pakiramdam niya ay wala siyang kwenta at isa lang siyang basurang estudyante sa paaralang puno ng bobo. Dagdag pa rito, hindi pa rin siya makamove on sa pagkabagsak niya kahit tinulungan na siya dati ni Soko. Kaya sinasabi niya sa sarili na baka nga kailangan talaga niyang umulit sa exam. Pero biglang dumating si Kaoruko at sinabing nakita siya nitong nagtatago sa likod ng bookshelf at nakikinig sa usapan nila ng kaibigan niya. Pagkasabi noon, tinanong ni Kaoruko si Rentaro kung naroon din ba siya para mag-aral. Hindi alam ni Rentaro kung ano ang isasagot dahil para sa kanya, palpak lang naman ang mga pag-aaral niya. Kaya iniba ni Kaoruko ang usapan at binanggit ang imbitasyon ni Rentaro para sa bakery sale. Sabi niya, balak niyang sumama sa susunod dahil kailangan pa niyang mag-ipon mula sa kanyang part-time job bago siya gumastos. Nagulat si Rentaro sa narinig. Sabi niya, ang akala niya, mayaman si Kaoruko. Pero nilinaw ni Kaoruko na hindi siya gaya ng iniisip ni Rentaro. Isiniwalat niyang scholar lang siya sa Kiko kaya siya nakapasok roon hindi dahil galing siya sa mayamang pamilya. At dahil wala siyang pera, mas pinipilit niyang magsikap kumpara sa iba. Nang marinig ito, nagtanong si Rentaro kung bakit niya gustong magsikap ng sobra. Sinagot siya ni Kaoruko na siya mismo ang nagmakaawa sa tatay niya na payagang mag-aral sa Kiko, kaya pinipilit niyang huwag sirain ang tiwala nito. Dahil dito, nakiusap si Rentaro kay Kaoruko na tulungan siyang mag-aral. Sabi niya, gusto na niyang tapusin ang pagiging palpak at magsimulang magseryoso gaya ni Kaoruko. Kahit abala si Kaoruko, nangako siyang kakausapin si Rentaro kapag may oras siya. Matapos iyon, naghanda na si Kaoruko na bumalik sa mga kaibigan niya para ituloy ang pag-aaral. Pero bago pa siya makaalis, lumapit si Sobaro, isa sa mga kaibigan niya, at tinanong kung sino ang lalaking kasama niya.
Napansin ni Rentaro ang kulay pilak na buhok ni Sub-Aro at inakala niyang isa itong foreigner. Para sa kanya, cool yun. Pero agad siyang tiningnan ni Sub-Aro ng masama at tinanong kung taga Chidori ba siya. Tumango si Rentaro at sinabi ang totoo. Pagkarinig nito, lalo pang nainis si Sub-Aro at sinabihan siyang huwag nang lalapit kay Kaoruko. Ayon kay Sub-Aro, ayaw niyang may taga Chidori na lumalapit sa mga kaibigan niya. Tinangkang ipagtanggol ni Kaoruko si Rentaro pero pinutol siya ni Sub-Aro at sinabing gagawin niya ang lahat para protektahan si Kaoruko mula sa mga brusko ng Chidori. Habang nangyayari ito, napansin ni Shoy at ng iba pa si Rentaro mula sa malayo at tinawag siya. Nang lumapit si Rentaro, nakita ni Shoy na nakatayo siya malapit sa mga taga-Kiko na babae. Inakala nilang may masamang balak ang mga ito kay Rentaro. Dahil dito, nagdesisyon si Sub-Aro na umalis at sinabihan si Kaoruko na huwag sayangin ang oras sa mga taga-Chidori. Nainis si Shoy sa pagkatawag sa kanila na barbaro, kaya lumapit siya kay Kaoruko at sinabing nakita na niya ang mukha nito dati. Pero bago pa siya makalapit, hinailan na siya palayo ni Sub-Aro. Sumingit naman si Rentaro para pigilan si Shoy at sinabing parang kusa lang gumalaw ang katawan niya. Hindi niya rin alam kung bakit. Nang tuluyan ng lumayo si Sub-Aro, tinanong siya ni Soko tungkol sa tanong na hindi niya sinagot kanina. Nagtaka si Soko kung paano nakakapag-aral si Sub-Aro sa ganong estilo, may kulay ang buhok kahit bawal sa karamihan ng eskwelahan sa Japan. Dahil sa kaluwagan ng patakaran nila, tinawag ni Soko ang mga ito na parang spoiled rich kids. Pero pinigilan siya ni Rentaro at sinabing sobra na ang mga sinabi niya. Dagdag pa niya, hindi naman siya yung unang lumapit kay Kaoruko, si Kaoruko ang unang lumapit sa kanya. Naalala rin niya na si Kaoruko rin ang naghihintay sa kanya sa gate ng Chidori. Nang maalala ni Shoy ang nangyari, humingi siya ng tawad kay Kaoruko sa pananakot sa kanya noong nakaraan. At si Kaoruko naman, humingi rin ng tawad kung may nagawa siyang masama sa kanila. Sa kabilang banda, pinagalitan ni Sub-Aro si Kaoruko dahil sa paghingi niya ng tawad sa mga taga-Chidori. Pero naalala ni Sub-Aro na ipinagtanggol sila ni Rentaro nung nagsalita si Soko ng masasama tungkol sa kanila. Kaya kahit papaano, napaisip siya na baka hindi naman ganoon kasama si Rentaro. Samantala, pag-uwi ni Rentaro sa bahay, sinubukan niya ulit mag-aral. Pero paulit-ulit pa rin ang pagkakamali niya kahit na ipinaliwanag na ni Soko ang lahat sa kanya. Habang nag-aaral siya, nakatanggap siya ng message mula kay Kaoruko. Gusto raw siyang tawagan ito kahit sandali lang. Pagkarinig ng boses ni Kaoruko, napansin ni Rentaro na mas mataas ang tono ng boses nito kaysa dati. Tinanong niya kung may nangyari. Sabi ni Kaoruko, gusto lang daw niyang humingi ng paumanhin sa ginawa ng kaibigan niya. Pinaliwanag niyang mabait naman daw talaga si Sub-Aro. Sinabi ni Rentaro na hindi naman siya galit kay Sub-Aro. Pero para kay Kaoruko, gusto pa rin niyang humingi ng tawad dahil napilitan si Rentaro na magsinungaling na siya raw ang unang lumapit kahit ang totoo ay si Kaoruko ang unang nagpakita ng interes. Habang nag-uusap sila, napansin ni Rentaro na formal pa rin ang pananalita ni Kaoruko sa kanya. Medyo nailang siya at sana ay mas maging komportable ang usapan nila. Bago matapos ang tawag, inimbitahan siya ni Kaoruko na mag-aral kasama siya sa darating na weekend. At bago niya maibaba ang tawag, mabilis na sinabi ni Rentaro kay Kaoruko na sana huwag na siyang masyadong formal kung kausap siya. Unti-unti, mukhang may pagbabago na ngang nangyayari, dumating na ang Sabado at maagang nagising si Rentaro para sa study session nila ni Kaoruko. Kinuha niya ang cellphone at ilang sandali munang tinitigan ang huli nilang pag-uusap bago tuluyang bumangon para maghanda. Habang nasa tren, napansin siya ng ilang mga babae. Halatang naiilang ang mga ito sa taas niya at seryosong itsura. Pero hindi yun napansin ni Rentaro dahil abala siya sa pag-iisip tungkol sa pagkikita nila ni Kaoruko ngayong weekend. Iniisip niya kung ano ang sasabihin niya, kung paano siya kikilos o kung masyado bang matigas tingnan ang suot niya. Tumingin siya sa bintana. Mas banayad ang sikat ng araw ngayon, mas mainit sa pakiramdam, at tila may bagong bagay na magsisimula. Pagbaba niya ng tren, napansin niyang masyado pa siyang maaga. Pero habang paakyat siya sa hagdan palabas ng istasyon, nakita niya agad si Kaoruko na naghihintay na roon. Nagmadali siyang lumapit at humingi ng paumanhin dahil pinaghintay niya ito. Pero biglang naging formal si Kaoruko at sinabing kara-rating lang din niya. Napansin niya ang sariling pagkasabi noon at ngumiti ng nahihiya, sabay hingi rin ng paumanhin. Doon niya napansin na formal din ang pananalita ni Rentaro. Pareho silang natahimik sandali. Tahimik na naisip ni Rentaro kung palaging ganito ka-cute si Kaoruko kapag ngumingiti. Lalo na't dahil sa pagkakamali niya. Pumunta sila sa isang malapit na kafe. Hindi nag-atubiling kumain si Kaoruko at halatang ninanamnam ang bawat kagat. Inamin niyang matagal na niyang gustong subukan ang lugar na iyon.
Mukha raw itong perpektong lugar para mag-aral at bonus na lang ang masarap na pagkain. Pinilit din niyang kumain si Rentaro na noon ay nakatulala lang habang pinapanood si Kaoruko. Doon niya napansin na pinakamasaya ito kapag kumakain. Nang sa wakas ay tumikim na rin siya, nagulat siya sa sarap ng pagkain. Matapos nilang maubos ang pagkain, inilabas na ni Kaoruko ang kanyang mga notes at sinabing oras na para mag-aral. Nagsimula sila sa math at pwede raw siyang magtanong tungkol sa ibang subjects pagkatapos. Habang binubuklat ni Rentaro ang mga pahinang pinaka nahihirapan siya, lumapit si Kaoruko para mas mapag-aralan ito. Pero bigla niyang napansin kung gaano siya kalapit kay Rentaro kaya agad siyang umatras at humingi ng paumanhin. Nagpatuloy sila sa pag-aaral pero hirap si Rentaro na mag-concentrate dahil sa lakas ng tibok ng puso niya. Wala siyang naintindihan sa paliwanag ni Kaoruko tungkol sa formula. Maya-maya, tinanong siya ni Kaoruko kung bakit ba siya porsigidong hindi bumagsak ngayon. Maging tapat si Rentaro. Gusto raw niyang makasama ang mga kaibigan niya sa nalalapit na sports festival. Kapag bumagsak siya, mapupunta siya sa remedial classes habang nagsasaya ang lahat sa event. Ngumiti si Kaoruko at sinabing maganda ang dahilan niya. Mukha raw masaya ang sports festival. Nabulunan naman si Rentaro sa iniinom niya nang marinig ang sinabi ni Kaoruko na mahal niya siguro ang mga kaibigan niya. Napahinto siya at sinabing nagulat lang siya sa salitang mahal. Naintindihan naman ito ni Kaoruko at sinabing mahal rin niya ang mga kaibigan niya, mga mabubuting tao raw lahat. Binanggit niya si Sub-Aro. Bata pa lang sila, magkasama na sila ni Sub-Aro pero madalas daw itong hindi maintindihan ng iba. Medyo masungit ito dahil sa isang masamang karanasan noon sa mga lalaki. Kaya sobrang na-appreciate niya na hindi hinusgahan ni Rentaro si Sub-Aro. Ngumiti siya ng napakaliwanag at humingi ng paumanhin sa dami ng nasabi niya, dapat daw ay nag-aaral sila, hindi nagkukwentuhan. Uminit ang buong mukha at leeg ni Rentaro at unti-unting may kakaibang saya sa puso niya. Pagsapit ng dapit hapon, nagpasya silang umalis ng kafe. Masaya sila sa progreso nila. Bago sila maghiwalay, iniabot ni Kaoruko kay Rentaro ang mga notes na siya mismo ang gumawa base sa mga topics na kailangan niyang aralin. Binuklat ito ni Rentaro at nakaramdam siya ng kaunting hiya at pagkamangha. Sa dami ng kailangang aralin ni Kaoruko para sa midterms, nagawa pa niyang gumawa ng ganito para sa kanya. Ngumiti lang si Kaoruko at sinabing gusto raw niyang makapasa si Rentaro at makasali sa sports festival. Pinanggako niya kay Kaoruko na ikukwento niya ang lahat ng mangyayari sa festival kapag nakapasa siya. Naghiwalay sila sa istasyon ng tren. Nakaramdam ng lakas ng loob si Rentaro at handa na sanang pumasok sa istasyon para simulan ang pag-aaral. Pero pinigilan siya ni Sub-Aro. Hinawakan nito ang kamay niya at sinabing gusto nitong makipag-usap. Hindi nagtagal, nasa isa na namang kafe si Rentaro, nagtataka kung anong gusto ni Sub-Aro. Siya pa ang nagyayang pumunta roon pero hanggang ngayon ay wala pa ring sinasabi kaya sobrang tahimik sa pagitan nila. Maya-maya, nagsalita na rin si Sub-Aro at tinanong kung boyfriend ba siya ni Kaoruko. Nabigla si Rentaro at nabitawan ng tasa ng kape, natapon ito sa kamay niya. Iniabot ni Sub-Aro ang panyo niya na tinanggap ni Rentaro pagkaraan ng ilang saglit. Naguguluhan si Rentaro. Iba ang asal ni Sub-Aro ngayon kumpara noong una silang nagkita. Napaisip siya kung galit ba ito sa kanya. Sunod na tinanong ni Sub-Aro kung ano ang pangalan niya, sabay nagpakilala ng maayos bilang kaklase ni Kaoruko. Naalala ni Rentaro na binanggit noon ni Kaoruko ang apelyido nito habang hinihintay siya sa gate. Naramdaman niyang buti na lang at wala si Sub-Aro noon, baka iba ang naging takbo ng pangyayari. Binary ka ni Sub-Aro ang tanong niya kanina, kaya agad itinatanggi ni Rentaro na boyfriend siya ni Kaoruko. Nahihirapan siyang ipaliwanag kung anong klaseng relasyon meron sila, hindi pa nila kinukumpirma kung magkaibigan na ba sila o simpleng magkakilala pa lang. Pagkatapos malaman ni Sub-Aro na hindi pa matagal na magkakilala sina Rentaro at Kaoruko, kalmado niyang sinabi sa kanya na itigil na ang pakikipagkita kay Kaoruko. Sinubukan ni Rentaro na magpaliwanag na kahit siya'y taga Chidori, isa siyang tao na may sariling buhay sa labas ng paaralan nila. Pero pinutol siya ni Sub-Aro at sinabing alam naman niya iyon. Naniniwala raw siyang maaaring mabuting tao si Rentaro, lalo na base sa kung paano niya hinarap ang nangyari sa library noon. Humingi siya ng paumanhin sa naging ugali niya noong araw na iyon. Inamin niyang natarante siya dahil may problema siya pagdating sa mga taga Chidori at sa mga lalaki sa pangkalahatan. Mas iniintindi raw niya si Kaoruko. Nag-aalala siya na kapag nalaman ng mga guro sa Kiko na may kaugnayan si Kaoruko sa isang estudyante ng Chidori, baka mapahamak ang scholarship ni Kaoruko. Mas malala pa raw ang galit ng ilang guro kaysa sa mga estudyante pagdating sa Chidori. Nang tanungin ni Rentaro kung bakit ganoon na lang ang concern ni Sub-Aro kay Kaoruko, biglang may batang nahulog malapit sa lamesa nila.
Agad tumayo si Sub-Aro, tinulungan ng bata at pinulot pa ang laruan nito mula sa sahig. Napatingin ng bata sa buhok ni Sub-Aro at namangha, sabay sabing ang ganda nito. Ngumiti siya at nagpasalamat bago umalis kasama ang kanyang ina. Pagbalik ni Sub-Aro sa mesa, muling nagkwento siya tungkol kay Kaoruko. Isa raw si Kaoruko sa mga unang taong pumuri sa buhok niya. Noon pa man, binubuli siya dahil sa kakaibang kulay ng buhok niya, lalo na ng masasamang lalaki. Pero isang araw, dumating si Kaoruko at ipinagtanggol siya. Mula noon, hindi na siya iniwan nito. Dahil sa pangyayaring yon, itinuring ni Sub-Aro na bayanin niya si Kaoruko. At mula noon, ipinangako niyang poprotektahan niya ito palagi. Ngunit ngayon, halos maiyak siya habang sinasabi kay Rentaro na hindi ito tunay na nakakaintindi kay Kaoruko. Hindi nito alam ang mga pinagdadaanan ni Kaoruko, ang hirap ng pinagdadaanan nito para lang makapasok at manatili sa Kiko. Alam niyang minsan, sa sobrang protective niya, baka lumayo si Kaoruko sa kanya. Pero handa siyang tanggapin yon basta't ligtas at masaya si Kaoruko. Pinipigil ang luha, yumuko siya ng malalim at nakiusap kay Rentaro na iwasan na si Kaoruko para na rin sa kapakanan nito. Napatigil si Rentaro. Sunod-sunod ang pumasok sa isip niya, ang lahat ng pang-iinsulto sa mga taga-Chidori, ang galit ng Chidori sa mga taga-Kiko. Pero nawala lahat iyon nang maalala niya kung paano ngumiti si Kaoruko sa kanya at ang sinabi nitong gusto siyang makilala pa. Tumibay ang loob niya. Diretsahan niyang sinabi kay Sub-Aro na hindi niya titigilan ang pakikipagkita kay Kaoruko. Maingat na itinaas ni Sub-Aro ang ulo niya. Mula sa lungkot, napalitan ito ng pagtanggap. Alam na raw niyang hindi papayag si Rentaro. Nakita na raw niya kung gaano kasaya sina Kaoruko at Rentaro habang magkasama. Humingi ng paumanhin si Rentaro dahil sa abalang naidulot niya. Nag-iwan siya ng bayad sa mesa at umalis habang si Sub-Aro ay naiwan sa kanyang kinauupuan, nilamon ng guilt at pagkatalo. Hindi niya alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Sa tren pauwi, pilit na binabasa ni Rentaro ang mga notes na ibinigay ni Kaoruko pero hindi siya makapag-focus. Napabuntong hininga siya sa inis at ang dalawang pasaherong katabi niya ay biglang napatigil. Akala nila sa kanila nakadirekta ang galit ni Rentaro. Naisip niya si Sub-Aro at kung gaano ito katapat sa pagkakaibigan nila ni Kaoruko. Tahimik niyang inamin sa sarili na kahanga-hanga si Sub-Aro. Sa tapang at dedikasyon nito, napaisip siya kung meron bang taong ganoon din ang halaga sa kanya. Pagdating ng tren sa susunod na istasyon, sumakay ang dalawang babae at naghanap ng upuan. Tumayo si Rentaro at tahimik na inalok sa kanila ang kanyang upuan. Nagkatinginan ng dalawa, halatang nagulat. Kinilala nila si Rentaro bilang yung lalaking nagbigay ng mesa sa kanila noon sa library. Lumapit sila ng dahan-dahan at nagpasalamat. Medyo matagal bago maalala ni Rentaro ang pangyayari, pero nang maalala niya ito, napatingin siya sa kanila. Nagulat siya na naalala pa nila ang maliit na bagay na halos nalimutan na niya. Nagpasalamat muli ang mga babae at humingi ng paumanhin sa istorbo. Tinanong ni Rentaro kung nakapag-aral ba sila noon. Sa unay mukhang naiilang sila sa seryosong itsura ni Rentaro, pero tumango rin sila at sinabing nakapag-review naman. Ngumiti si Rentaro, isang banayad, taos pusong ngiti. Sinabi niyang masaya siya para sa kanila, saka tahimik na umalis. Pinanood siya ng mga babae habang papalayo, tahimik na namamangha. Mabait pala siya, bulong ng isa. Kahit mukhang nakakatakot, lumipat si Rentaro sa ibang bahagi ng tren at pinag-isipan ang nangyari. Para sa kanya, napaka-sweet ng ginawa ng mga babae. Alam niyang baka kinabahan pa ang mga ito bago siya lapitan, pero ginawa pa rin nila iyon para magpasalamat. Napaisip siya kay Kaoruko na palaging nagpapasalamat kahit sa pinakamaliit na bagay. Doon niya naintindihan kung paano naging magkaibigan sina Sub-Aro at Kaoruko. Siguro, ang kabutihang loob ni Kaoruko ang hamatak kay Sub-Aro. Ganoon din ang nangyari sa kanya. Nabalik ang isip niya sa pagluha ni Sub-Aro at sa hiling nitong iwasan si Kaoruko. Pero ang pagtanggi niya ay totoo. Hindi niya kayang itago ang nararamdaman niya para kay Kaoruko. Hindi siya nagsisisi. Pero napaisip siya, tama nga ba ang desisyon niya? Ilang araw ang lumipas. Ipinamahagi na ang resulta ng midterm sa Chidori High. Habang binabanggit ng guro ang mga pangalan, tumindi ang tensyon. Akala ng lahat na bumagsak sina Shoy at Rentaro. Pero tinaas ng guro ang dalawang kamay at inihayag na pareho silang pumasa. Nagdiwang ang buong klase. Nilagyan pa sila ng laso na may nakasulat na hindi bumagsak. Ginawa pa silang parang ini-interview ng TV. Tinanong kung anong pakiramdam matapos makapasa. Sabi ni Shoy, nasira yung mata ko sa kakaaral. Tahimik naman si Rentaro sandali bago nagsalita, masaya ako. Totoong masaya. Sobrang totoo ng tono niya na may mga kaklase pang naiyak. Pati ang guro nila, sinubukang pigilan ng emosyon pero nauwi rin sa pag-iyak.
Kahit yung mga bumagsak, in-encourage sila na manalo sa sports festival para sa kanila. Sa gitna ng kasayahan, pinasalamatan ni Shoy at Rentaro si Soko na tumulong sa kanila mag-review. Medyo nahiya si Soko pero agad siyang pinalibutan ng mga kaklase nila na pinuri siya ng sunod-sunod hanggang mamula siya sa hiya. Si Rentaro, na natili sa kinauupuan sa harap ng interview table, tinitingnan ng test score niya habang may malalim na saya sa puso. Kusang gumalaw ang kamay niya papunta sa cellphone para i-text si Kaoruko. Pero huminto siya. Naalala niya ang babala ni Sub-Aro. Napatigil siya. Nakalutang ang hinlalaki niya sa ibabaw ng screen. Biglang, habang hinahabol ng mga kaklase ang tumatakbong si Soko, nadulas ito at nabangga ang mesa ni Rentaro, dahilan para bumagsak ang gamit nito. Napansin ni Soko na bukas ang notebook ni Kaoruko. May nakadikit na sticky note sa isang pahina. Bago pa makagalaw si Rentaro, tinanong na agad ni Soko kung ano ang ibig sabihin ng sulat sa note na iyon. Higa si Rentaro sa gulat nang mapansin niyang nakita ni Soko ang notebook ni Kaoruko. Maya-maya, nagsidatingan ng iba pa nilang kaibigan. Sinubukan kunin ni Eiyato ang notebook pero agad itong inagaw ni Rentaro. Huli na ang lahat, nabasa na ni Eiyato ang nakasulat na pangalan sa loob. Bigla niyang naalala nung tinawag ni Sub-Aro si Kaoruko sa library gamit ang pangalan nito. Nagsimulang magduda si Soko kung totoo ba ang dahilan ni Rentaro sa paglapit kay Kaoruko nung araw na yun. Unti-unting nabuo ang tensyon sa paligid kaya napansin na rin ito ng iba nilang kaklase. Tahimik silang nakatingin, inaabangan kung magkakaroon ng komprontasyon sa pagitan ni Soko, Rentaro, Eiyato, at Shoy. Patuloy sa pagtatanong si Soko habang hirap si Rentaro magpaliwanag. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin ang totoo tungkol kay Kaoruko. Sa huli, sinabi na lang niyang ayaw pa niyang pag-usapan ito. Bago pa man may makasagot, lumapit na ang kanilang guro at pinayuhan silang magligpit na dahil malapit nang magsimula ang klase. Habang nag-aayos ang lahat, napansin ni Shoy ang tensyon at dinala niya si Soko palayo para pakalmayan ito. Tahimik namang humingi ng paumanhin si Rentaro kay Eiyato at agad naman siyang pinatawad nito. Pero kahit ganoon, hindi pa rin mapakali si Rentaro dahil sa hindi nila magandang pagkakaayos ni Soko. Pagkatapos ng klase, umuwi agad si Rentaro at pinagalitan ang sarili dahil sa kapabayaan niya sa notebook. Naalala niyang may isinulat pala si Kaoruko roon at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito lubos na napapasalamatan. Samantala, abala sa pag-aaral si Kaoruko nang makatanggap siya ng mensahe sa kanyang cellphone. Binuksan niya ito at nabasa ang text mula kay Rentaro na nagpapasalamat sa lahat ng tulong nito. Ayon kay Rentaro, nakapasa siya sa lahat ng exam niya at malaking bagay ang nagawa ni Kaoruko para roon. Napangiti si Kaoruko at nag-reply na kahit papano ay dapat din siyang bigyan ng credit dahil nagsikap din siya. Tinapos niya ang mensahe sa paalala na sana mag-enjoy si Rentaro sa paparating na sports festival. Binasa ni Rentaro ang sagot pero biglang bumalik sa isip niya ang babala ni Sub-Aro. Hindi na siya nag-reply at pinatay na lang ang screen ng cellphone niya. Napansin ni Kaoruko na sina ang mensahe at napaisip siya kung anong klaseng karanasan ang meron si Rentaro sa Chidori Sports Festival. Kinabukasan, nag-aalala sina Shoy at Eiyato sa alitan ni Rentaro at Soko. Simula noong insidente sa notebook, hindi na nag-uusap ang dalawa. Binalingan ni Eiyato si Shoy at sinabing oras na para siya naman ang kumilos dahil si Rentaro naman ang tumulong sa kanila ni Soko na magkabati noon. Sumang-ayon si Shoy, at kahit kinakabahan, nagsuot siya ng sombrero at inimbitahan sina Soko at Rentaro na pumunta sa batting cage para mag-practice ng baseball. Sa kasamaang palad, pareho silang tumanggi. Nagsimulang mabahala si Shoy kung paano sila magiging maayos sa darating na sports festival. Pero kahit ganun, tahimik niyang pinagmasdan ang mga kaibigan niya at nakita sa mga mata niya ang determinasyong ayusin ang lahat. Sa hapon ding iyon, patuloy pa ring hindi nag-uusap sina Rentaro at Soko. Magkaibang direksyon ang tinahak nila pauwi. Habang naglalakad si Soko, bigla siyang hinarang ni Eiyato at Shoy. Inimbitahan siya ng dalawa para mag-usap pero agad niyang sinabi na wala silang kailangang pag-usapan. Pero matatag si Eiyato at sinabing meron. Nagulat si Soko sa seryosong tono ni Eiyato kaya napalingon siya pero nagkibit balikat lang at sinabing inis lang siya, sabay lakad muli. Napilitan ng mga kaibigan niya na habulin siya. Habang naglalakad, tinanong siya ni Eiyato kung naiinis ba siya dahil may koneksyon si Rentaro sa isang estudyante mula sa Kaikyo. Napailing si Soko at sinabing hindi iyon ang dahilan. Ang tunay na dahilan ng pagkainis niya ay pakiramdam niya na hindi siya pinagkakatiwalaan ni Rentaro. Nabigla sina Eiyato at Shoy sa pag-amin ni Soko, hindi nila inaasahang magiging emosyonal ito. Alam nila si Soko bilang taong hindi nagpapakita ng ganitong klaseng damdamin. Lalong naging seryoso ang mukha ni Soko habang huminto siya sa paglalakad para mas malinaw siyang makapagsalita.
Naalala niya ang simula ng pagkakaibigan nila ni Rentaro noong taos-pusong nagpasalamat si Rentaro dahil lagi siyang nandyan para dito. Naalala niya ang pangako ni Rentaro na makikinig siya sa tuwing kailangan ni Soko ng makakausap. Akala niya ay pantay sila na pwede rin siyang sandalan ni Rentaro. Muling nagsalita si Shoy. Sabi niya, talagang ganon si Rentaro, may kabaitan na parang napipilitan kang suklian ito. Dagdag pa niya, baka ni hindi alam ni Rentaro kung gaano kasakit para kay Soko ang nangyari. Pero sigurado siyang hindi siya binabalewala nito. Sumang-ayon si Iyato. Aniya, noong insidente sa notebook, hindi naman tuluyang isinara ni Rentaro ang sarili niya sa kanila. Inamin nitong may problema, pero hindi pa siya handang pag-usapan ito. Ayon kay Iyato, iyon na ang pinakatapat na nakita nila kay Rentaro tungkol sa nararamdaman nito mula nang naging magkaibigan sila. At sobrang saya niya sa bagay na yun. Naniniwala siyang darating ang araw na magiging bukas na si Rentaro. Kahit may kaba pa rin si Soko. Tila gama na ang pakiramdam niya. Para maibsan ng tensyon, nagyaya si Shoy na kumain sila ng ramen. Samantala, sa cake shop ng pamilya nila Rentaro, tahimik siyang naglilinis ng mga display case. Napansin ni Kyoko ang lungkot sa anak at nagbiro ito na baka bumagsak siya sa exam. Pero diretsong sagot ni Rentaro, pumasa siya sa lahat. Natawa si Kyoko, akala niya sarcastic lang si Rentaro hanggang sa mapagtanto niyang seryoso ito. Tiningnan niya ang anak na parang hindi makapaniwala. Nangasar pa si Kyoko, tinanong niya kung nandaya ba ito. Napasimangot si Rentaro, halatang naiinis sa kakulangan ng tiwala ng ina niya. Biglang tumunog ang kampanilya ng pinto, may customer. Masayang binati ni Kyoko si Kaoroko. Pagkarinig ng pangalan nito, nanlaki ang mata ni Rentaro habang nakatago sa ilalim ng counter. Humingi ng pasensya si Kaoroko sa pagiging late at nagtanong kung may natitira pa bang cake na mabibili. Habang nag-uusap si Kyoko at Kaoroko, pilit na iniiwas ni Rentaro na makita siya. Masaya namang kinuwento ni Kaoroko na reward daw niya sa sarili ang cake dahil maayos ang naging resulta ng midterms niya. Narinig ito ni Kyoko at tinapik si Rentaro mula sa pinagtataguan, sinenyasan siyang lumabas. Nagmakaawa si Rentaro na huwag siyang ipakita pero hinayla siya ni Kyoko palabas at ipinakilala kay Kaoroko. Sabi ni Kyoko, naroon si Rentaro mula pa kanina at maganda rin ang score nito sa exams. Binigyan pa siya ng isang tapik sa likod bago umalis papuntang kusina. Lumapit si Kaoroko sa counter at ngumiti. Bago siya umorder, tinaas niya ang mga kamay sa ere, tila may hinihintay mula kay Rentaro. Nalito si Rentaro ng una, pero agad namang ngumiti si Kaoroko at masayang ipinaliwanag na oras na para mag-high five bilang selebrasyon sa pagpasa niya sa midterms. Napangiti si Rentaro, natural at gan ang pakiramdam niya dahil sa gesture ni Kaoroko. Pero agad din itong nawala nang idagdag ni Kaoroko na ang high five ay para rin sa astig na sports day na parating. Muling sumagi sa isip ni Rentaro ang tensyon sa pagitan nila ni Soko, kaya unti-unting nawala ang saya sa kanyang ngiti. Ayaw niyang mag-alala si Kaoroko, kaya tinuloy niya pa rin ang high five, mahinang tapik lang at parang wala sa loob. Napansin ni Kaoroko na hindi ito gaanong masigla, kaya nagtaka siya, pero hindi na rin ito pinilit. Nagbago ng topic si Rentaro at sinimulan ng ilagay sa kahon ang mga baniling cake ni Kaoroko. Pagkaabot niya ng mga ito, nag-alok si Rentaro na ihatid siya pauwi, pero magalang itong tinanggihan ni Kaoroko. Paalala niya, may trabaho pa si Rentaro sa shop. Habang hawak niya ang kahon, bigla niyang sinabi na kumain ka ng marami kung malungkot ka. Napatigil si Rentaro, bahagyang nagulat. Tinuloy ni Kaoroko, medyo nauutal, na palagi raw siyang gumagaan ang loob kapag kumakain. Pilit siyang nagbigay ng halimbawa. Kahit parang sablay ang pagsasalita niya. Sa nakitang effort ni Kaoroko, napatawa si Rentaro. Mula sa mahinang tawa, naging masayang halakhak ito, parang nabunutan siya ng tinik. Pinanood lang siya ni Kaoroko, unay nagtataka, pero kalaunan ay napangiti na rin habang pinagmamasdan si Rentaro na mukhang gamaan ang loob. Nang mapansin ni Rentaro ang banayad ng ngiti ni Kaoroko, napatitig siya rito. May biglang init siyang naramdaman sa dibdib. Kinuha na ni Kaoroko ang kahon at nangakong babalik muli para bumili ng cake. Habang papalayo siya, nakatitig pa rin si Rentaro sa pintuan kahit matagal na itong nakasara. Mula sa kusina, sumilip si Kyoko para tingnan kung nag-uusap pa rin sila. Pero nakita lang niyang nakatayo roon si Rentaro, tila malalim ang iniisip. Napansin niyang may nagbago, kaya tahimik siyang umatras pabalik sa loob, piniling bigyan pa ng kaunting oras ang anak. Mag-isa na lang si Rentaro. Unti-unting lumambat ang ekspresyon ng mukha niya. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, pinayagan niyang makita ang totoo niyang nararamdaman. Ang init na iniwan ni Kaoroko sa kanyang puso ay unti-unting nagtanggal ng bigat na bumalot sa kanya nitong mga nakaraan.
Naalala niya ang mga sinabi ni Sub-Aro na dapat tigilan na nila ni Kaoruko ang pagkikita para sa kabutihan ni Kaoruko. Umamin si Rentaro sa sarili na kahit papaano, naniwala siya doon. Pero matapos niyang muling makita si Kaoruko at ang ngiting para lang sa kanya, nagsimulang mabasag ang paniniwalang iyon. Habang inaalala ang tagpong yun, napagtanto ni Rentaro na hindi niya kayang baliwalain si Kaoruko. Alam niyang kamangha-mangha si Kaoruko at nahihirapan siyang pangalanan ang nararamdaman niya para rito. Samantala, naghihintay si Kaoruko sa istasyon ng tren. Ang pagkikita nila ni Rentaro sa shop ay hindi inaasahan. Talagang bumili lang siya ng cake pero ang makita si Rentaro ang naging tunay na reward. Naalala niya ang tawa ni Rentaro, nakakatuwa at masarap sa pakiramdam. Masaya siya dahil nagawa niyang mapasaya ito. Pero nanatili rin sa isip niya ang high five nila at kung paano yun ibinalik ni Rentaro na parang may iniisip. Binuksan niya ulit ang cellphone at binasa ang huli nilang usapan tungkol sa sports festival. Napaisip siya kung dapat ba niyang tinanong si Rentaro kung may pinagdadaanan ito. Bigla namang nag-vibrate ang phone niya, may bagong mensahe. Samantala sa shop ni Rentaro, sarado na ito at nasa loob na siya ng bahay. Pumasok siya sa kusina kung saan nagluluto si Kyoko ng hapunan. Napansin ni Rentaro na mas espesyal ang pagkain ngayon. Tinikman niya ito at nagulat kung gaano kasarap. Sa wakas, umamin si Kyoko na konting selebrasyon ito dahil hindi bumagsak si Rentaro. Sabi niya, napapansin niya ring nagsusumikap na ito kamakailan kaya nararapat lang nabigyan siya ng kaunting reward. Matabang na tugon ni Rentaro, nakakuha ko ng 100 sa isa sa mga exam. Sinabayan ni Kyoko ito ng kurot sa noo. Tiningnan niya ang resulta at hindi pa rin makapaniwalang maayos talaga ang grades ng anak. Sabi niya, masaya siya, hindi lang dahil pumasa si Rentaro, kundi dahil nagpapakita na ito ng effort. Naalala niya noong bata pa ito, madali lang itong sumusuko. Pero ngayon, may pagbabago na sa ugali nito. Nakita niya ang paglago ng anak niya. Dinagdag pa ni Kyoko na alam niyang may bumabagabag pa rin kay Rentaro pero ayaw niya itong pilitin. Alam niyang darating din ang panahon na kikilos ang anak ng kusa. Naikwento rin ni Kyoko kung paanong nagawa ni Rentaro na makabawi kay Kaoruko noon. Noong una, nag-aalala siya, pero nang makita niyang pinapalo ni Rentaro ang sarili at biglang tumakbo palabas ng bahay, naalala niyang pinalaki niya ang isang anak na mahigpit sa sarili pero laging ginugusto ang tama. Tumayo na si Kyoko mula sa mesa at sinabi kay Rentaro na ang tanging gusto lang niya ay ang kaligayahan nito. Samantala, si Sub-Aro ay nasa lumang playground kung saan siya madalas pumunta noon bata pa. Naalala niya kung paanong ipinagtanggol siya ni Kaoruko noon. Ilang sandali pa, dumating si Kaoruko at humingi ng paumanhin sa paghihintay. Tiningnan ni Kaoruko ang paligid at agad niyang nakilala ang lugar mula sa kabataan nila. Tinanong niya si Sub-Aro kung bakit kailangan pa nilang mag-usap doon gayong magkikita rin naman sila sa eskwela kinabukasan. Tahimik na sagot ni Sub-Aro, hindi ko kayang pag-usapan to sa school. Huminga siya ng malalim, saka mahinang sinabi, nakausap ko na si Rentaro. Naalala ni Sub-Aro noong bata pa sila at nakikipaglaro si Kaoruko sa mga ride sa park. Habang nakasabit ito sa isang laruan, bigla siyang nahulog. Nagsimulang umiyak si Sub-Aro at pakiusap sa kaibigan na tigilan ang mga mapanganib na bagay na ganito para hindi na siya lalong mag-alala. Nang marinig yun, naintindihan siya ni Kaoruko at sinabi na mabait talaga si Sub-Aro dahil nag-aalala ito para sa kanya. Pero giit ni Kaoruko, ayos lang siya kaya hindi na kailangang masyadong mag-alala si Sub-Aro. Bumalik sa kasalukuyan, naalala ni Sub-Aro kung gaano kaganda si Kaoruko noong bata pa ito, masayahin, matatag, at napakabait, kaya naging bayani at huwaran niya ito. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Sub-Aro na nakausap niya si Rentaro kamakailan matapos makita si Kaoruko na nakikipag-usap dito sa isang cafe. Nang mag-isa na si Rentaro, lumapit si Sub-Aro at nakipag-usap sa kanya. Sa huli, hiniling niya kay Rentaro na huwag nang makipag-usap kay Kaoruko dahil bilang estudyante ng Chidori, baka magdala lang ito ng gulo sa kanya. Ngunit nang lumamig na ang ulo niya, napagtanto niyang naging makasarili siya, kaya humingi siya ng paumanhin. Nagulat si Kaoruko na humingi ng sorry si Sub-Aro. Sinabi ni Kaoruko na noong nakita niya ang gulo sa harap ng gate ng paaralan, doon niya napansin kung gaano kasama ang relasyon ng Chidori at Kikiya. Dahil dito, naunawaan din niya na ginawa lang ni Sub-Aro yun para protektahan siya. Kaya sa halip na tingnan ito bilang pagiging makasarili, nakita niya ito bilang pagiging mabait. Humingi rin siya ng sorry kay Sub-Aro dahil muli niyang napaalala ang kanyang pag-aalala. Hindi maintindihan ni Sub-Aro kung bakit napakaunawa at mabait ni Kaoruko sa kanya.
At higit sa lahat, kung bakit ito humihingi ng paumanhin. Sa pag-iisip niya, lalo lang niyang nainsulto ang sarili at tinawag ang sarili bilang pinakamasamang tao sa mundo dahil sa sinabi niya kay Rentaro. Lumipas ang mga araw, ramdam ni Sub-Aro ang matinding bigat sa dibdib dahil natatakot siyang sabihin ni Rentaro kay Kaoruko ang totoo. Laging kinakabahan siya, pero nang makita niyang normal pa rin ang kilos ni Kaoruko sa kanya, napagtanto niyang walang sinabi si Rentaro. Naisip niya tuloy, baka hindi na ito magsabi kailanman. Pero doon nagsimulang sumikip lalo ang dibdib niya sa guilt, kaya nagpasya siyang kausapin na mismo si Kaoruko para mailabas ang lahat. Sa kasalukuyan, patuloy pa ring humihingi ng paumanhin si Sub-Aro, na ikinaguguluhan ni Kaoruko. Medyo gaman ang pakiramdam ni Sub-Aro dahil hindi siya sinisi ni Kaoruko, pero pakiramdam pa rin niya ay hindi siya lumaki mula noong pagkabata nila. Kahit na nagpapakita siya ng matigas na ugali, naniniwala pa rin siyang mahina siya. Sinabi ni Sub-Aro na mababa ang tingin niya sa sarili dahil pakiramdam niya, pabigat lang siya kay Kaoruko at bihira siyang makatulong. Pero nagulat siya nang hawakan ni Kaoruko ang kanyang mga kamay at anyayahan siyang maglibang para makalimot at makangiti. Pumunta sila sa parehong park na pinaglalaroan nila noon. Nang akyatin ni Kaoruko ang laruan kung saan siya nahulog dati, napansin niyang mas nakakatakot na ito ngayon. Pinapanood siya ni Sub-Aro mula sa malayo hanggang sa tawagin siya ni Kaoruko para sumali. Tumanggi si Sub-Aro at sinabing nag-aalala lang siya sa damit ni Kaoruko na baka madumihan. Ngunit paalala ni Kaoruko, ang pakay niya sa park ay bumalik sa alaala ng kabataan nila, at ang madumihan ay parte noon. Naalala niyang palagi siyang umuuwi na marumi ang damit, kaya madalas siyang pag-alitan ng ina. Tinanong niya si Sub-Aro kung naaalala nito ang mga beses na nadapa siya, at tumango si Sub-Aro. Giit ni Kaoruko, masakit talaga ang mga pagkakadapa niyang iyon. Tinanong niya si Sub-Aro kung naaalala nito ang mga beses na nadapa siya, at tumango si Sub-Aro. Giit ni Kaoruko, masakit talaga ang mga pagkakadapa niyang iyon. Sinabi ni Sub-Aro na mas delikado yun noong bata pa sila kaysa ngayon. Nagtanong si Kaoruko kung naaalala rin ni Sub-Aro kung ano ang sinabi niya pagkatapos mahulog. Medyo napatigil si Sub-Aro, naalala ang sobrang pag-aalala niya noon at pagmamakaawa na ilipat sa kanya ang sakit ni Kaoruko para mailigtas ito. Nahihiya siyang aminin yun at itinanggi, pero malinaw ang alaala ni Kaoruko. Kwento ni Kaoruko na wala ang sakit niya nang makita niyang mas nag-aalala pa si Sub-Aro kaysa sa kanya. Kaya sinabi ni Kaoruko na mabait talaga si Sub-Aro noon pa man. Pero itinanggi ito ni Sub-Aro at sinabing si Kaoruko ang tunay na mabait. Ayon kay Sub-Aro, lagi siyang binubuhat ni Kaoruko kahit pabigat siya. Sumagot si Kaoruko na mali ang tingin ni Sub-Aro sa sarili, at niyakap siya. Naalala niya ang mga beses na siya ang nagkamali at nadapa, pero imbes na pag-alitan, umiyak si Sub-Aro sa pag-aalala. Dahil dito, naging masaya siya at nawala agad ang sakit. Idinagdag ni Kaoruko na si Sub-Aro lang ang taong palaging nandyan para sa kanya. Kaya sinabi niya kay Sub-Aro na tigilan na ang pagbagsak sa sariling tingin at patuloy niyang paniniwalaan ang mabait na Sub-Aro na kilala niya, hanggang sa matutunan din ni Sub-Aro na makita ang halaga niya. Dahil ang totoo, mahal na mahal siya ni Kaoruko ng buong puso. Nang marinig yun, napagtanto ni Sub-Aro na totoo ang sinasabi ni Kaoruko. Sa simula pa lang, si Kaoruko ang babaeng laging mingiti sa harap niya. Bukod pa rito, palagi rin itong pinupuri ang mabubuting katangian ni Sub-Aro. Kaya natural lang isipin na tapat siya sa kanyang sinasabi. Ngayong alam na ni Sub-Aro ang iniisip ni Kaoruko, naniniwala siyang alam na niya ang dapat gawin. Lumapit siya kay Kaoruko at niyakap ito. Napansin ni Kaoruko ang medyo kakaibang kilos niya kaya tinanong kung may problema. Doon sinabi ni Sub-Aro na sinabi niya kay Rentaro na isa siyang iskolar sa paaralang Kikiya. At dahil doon, iniisip niyang masama para kay Kaoruko ang makipag-usap sa estudyante mula sa Chidori dahil bilang iskolar, may reputasyon siyang dapat ingatan. Kahit may punto ang sinabi niya, aminado si Sub-Aro na mali na hindi muna siya nagpaalam kay Kaoruko bago kausapin si Rentaro tungkol dito. Kaya ngayon, gusto niyang itama ang pagkakamali at tinanong si Kaoruko kung anong tingin niya sa pagpapatuloy ng pakikipagkita kay Rentaro kahit alam ang sitwasyon. Humingi ng paumanhin si Kaoruko bago sumagot. At sinabi niyang balak pa rin niyang makita si Rentaro kahit mawala pa ang kanyang scholarship sa kilalang paaralang Kikiya. Sa puntong yun, humingi si Sub-Aro ng isa pang tanong,
at pumayag si Kaoruko. Tinanong niya kung gusto ba talaga ni Kaoruko si Rentaro. Dahil sa diretsahang tanong, diretsahan ding sumagot si Kaoruko, mahal niya si Rentaro. Nagpatuloy ang usapan at sinabi ni Sub-Aro na noong hiningi niya kay Rentaro na huwag nang makita si Kaoruko, may sinabi rin ito sa kanya, hindi niya kayang tigilan ang pakikipagkita kay Kaoruko. Lalong lumiwanag ang mga mata ni Kaoruko sa tuwa. Samantala, napaisip si Sub-Aro sa sinabi ni Kaoruko at napagtanto niyang hindi pa rin niya kayang mahalin ang sarili. Patuloy pa rin niyang minamaliit ang sarili dahil sa paniniwalang hindi siya mabait, bagkus isa lamang siyang duwag at walang silbi. Pero kahit ganoon ang tingin niya sa sarili, naantig siya sa sinabi ni Kaoruko na mahal siya nito, ibig sabihin, may isang tao na naniwala sa kanya sa kabila ng lahat. Kaya bilang gantimpala, nangako si Sub-Aro na magtitiwala rin siya kay Kaoruko at mananatili sa tabi nito anuman ang mangyari. Naniniwala siyang darating ang araw na ang bersyon ng sarili niyang minamahal ni Kaoruko ay magiging totoo rin. Habang pauwi sila, humingi ng paumanhin si Sub-Aro dahil pinagtiisan siya ni Kaoruko sa kanyang madilim na kalagayan. Sa gitna ng usapan, biglang nakatanggap si Kaoruko ng notifikasyon sa kanyang telepono at nagulat siya sa nabasa. Nag-alala si Sub-Aro at tinanong kung ano yun. At sinabi ni Kaoruko na nakatanggap siya ng mensahe mula kay Rentaro na humihiling na makausap siya. Samantala, naghihintay si Rentaro ng sagot, pawis na pawis sa kaba. Naalala niya ang naging usapan nila ni Sub-Aro at naramdaman niyang kailangan pa nila ng isa pang pag-uusap. Ngunit wala siyang normal na paraan para makontak si Sub-Aro dahil hindi naman sila madalas mag-usap. Kaya ang tanging paraan ay ang magtanong kay Kaoruko. Ngunit nang maalala niyang matagal na rin mula nang huli silang nag-usap ni Kaoruko. Nagduda siya kung tama bang magpadala ng mensahe para mag-usap sila. Naalala rin niya na baka hindi magustuhan ni Sub-Aro na malaman ni Kaoruko ang paksa ng kanilang pag-uusap. Kaya pinag-isipan niya ng husto kung ano ang sasabihin. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, nagulat siya nang tumawag si Kaoruko sa halip na mag-reply sa mensahe, mas lalo siyang kinabahan. Kahit hindi handa sa pag-uusap, sinagot niya ito. Iminungkahi ni Kaoruko na mag-usap sila ng personal, pero bago yun, tinanong niya kung bakit ito biglang nawala. Humingi ng paumanhin si Rentaro at sinabing may bagay siyang gustong sabihin noong huli silang nagkita. Nauunawaan ni Kaoruko at sinabi niyang minsan siya rin ay nakakalimot mag-reply. Tinanong niya kung ano ang gusto nitong itanong noon. Medyo nag-alangan si Rentaro pero naglakas loob at sinabing gusto niyang makausap si Sub-Aro tungkol sa isang bagay. Hindi niya sinabi ang tiyak na dahilan, at hindi na siya masyadong pinilit ni Kaoruko. Sa halip, ibibigay na lang daw niya ang telepono kay Sub-Aro. Nagulat si Rentaro dahil hindi niya inaasahan na ganoon kabilis mangyayari ang pag-uusap nila ni Sub-Aro. Nang kunin ni Sub-Aro ang telepono, tinanong niya kung ano ang gusto nitong pag-usapan. Diretsahang sinabi ni Rentaro na gusto niyang balikan ang usapan nila sa kafe. Iminungkahi ni Sub-Aro na mag-usap sila kinabukasan pagkatapos ng klase. At nang dumating ang takdang oras, nagkita sila sa isang upuan sa park. Pagdating ni Sub-Aro, agad siyang humingi ng paumanhin sa istorbo, pero pinaalala ni Rentaro na siya ang humiling ng usapan. Pero sa kabila nito, malinaw na sinabi ni Rentaro na malakas pa rin ang kagustuhan niyang makita si Wajiri. Naiisip niya rin palagi ang posibilidad na magdulot siya ng problema sa kanya, at iyon ang bumabagabag sa kanya. Kaya nga nandoon siya para humingi ng payo kay Sub-Aro, kung paano siya makakapagpatuloy na makita si Wajiri nang hindi nagiging pabigat o sanhi ng gulo. Tinanong ni Rentaro kung hindi ba talaga problema para kay Sub-Aro ang makipag-usap sa estudyante ng Chidori. Nagpasalamat si Sub-Aro sa pag-aalala pero sinabi niyang wala siyang nakikitang problema kahit alam niyang maaaring magdulot iyon ng gulo sa hinaharap. Dahil dito, tinanong niya kung ano talaga ang nais nitong pag-usapan. Diretso si Rentaro sa tanong, ano ang kailangan niyang gawin para payagan siyang makipagkita kay Kaoruko. Medyo nadismaya si Sub-Aro at sinabing hindi naman siya nanay ni Kaoruko para magdesisyon tungkol doon. Ipinaliwanag ni Rentaro na hindi yun ang ibig niyang sabihin. Sa katunayan, pakiramdam niya ay hindi niya nasabi ang lahat noong nasa kafe sila. Naiintindihan na niya ngayon si Sub-Aro, na kaya niya sinabi ang mga salitang iyon ay dahil gusto niyang protektahan si Kaoruko. At sa puntong yun, sinabi ni Rentaro na naiintindihan niya ito para makapagpatuloy sila ng walang gulo. Pagkarinig nito, sinabi ni Sub-Aro na hindi na niya kailangang magtanong pa.
Alam naman daw ni Sub-Aro na naging makasarili siya noong hilingin niyang lumayo si Rentaro kay Wajiri. Ngunit sinabi ni Rentaro na hindi siya galit dahil alam niyang ginawa yun ni Sub-Aro para protektahan si Wajiri, lalo na dahil mahal na mahal niya ito. Dagdag pa ni Rentaro, hindi niya talaga kayang makalimutan si Wajiri, kaya humihingi siya ng pahintulot kay Sub-Aro na magpatuloy sa pakikipagkita sa kanya. Pinayuhan siya ni Sub-Aro na makipagkita sa isang lugar na malayo sa paaralan para mabawasan ang tsansa na makita sila ng iba. Biglang dumating ang parehong lalaki na nakita rin nila noon sa kafe, at sinabi nitong malamang ay matalik silang magkaibigan dahil lagi silang magkasama. Sinubukan nilang ipaliwanag na hindi sila ganoon kalapit, at nang umalis ang lalaki, tinanong ni Sub-Aro kung kaya bang maging tunay na kaibigan ni Rentaro si Wajiri. Ngunit agad na paalala ni Rentaro na siya ay mula sa Chidori at tinanong kung may nangyari ba kay Sub-Aro para magbago ang asal nito bigla. Sa puntong ito, medyo naguguluhan pa ang tagapagsalaysay sa karakter ni Sub-Aro. Pero aaminin niya, kung dati ay hindi niya gusto ang karakter na ito, ngayon ay unti-unti na siyang nagugustuhan. Kung gusto mo ng karugtong, panoorin ang anime at